Ladies and gentlemen, alam ko po na tayo ay may mga kahinaan pa rin. May mga takot, pangamba, may mga yung parang natatakot ka sa future, yung mga tipong ganon. And I would like you to know, all of you na nanonood at nakikinig dito, Jesus knows everything bago pa mangyari sa buhay mo. Meron na po siyang provision. Pag sinabi po palang provision, pro means dati na. Nakita niya na. Vision means, yun. Dati pa, na-visualize niya na ang mangyayari sa iyo. Believe it or not, nung nakapako siya sa cross, alam niya na kung sino yung mga tatanggap sa kanya bilang Lord and Savior. Ganyan ka makapangyarihan si Jesus. That's our Jesus. Okay? Kaya I would like you to meditate this morning the wonders of Jesus Christ. Yung kanyang kakayanan to solve problems. Huwag natin siyang itulad sa mga katulad nating kapwa-tao rin natin. Mostly, marami akong kilalang mga ang nakakalungkot po, maski ibang Kristiyano na, pag nagkakaroon ng problema, unang lumalapit sa mga tao. Halimbawa, kahapon, yung isang nagtitinda sa karinderya. Pag may problema raw siya, imbis na si Kristo o si Jesus ang kanyang lapitan, ang una niyang nilalapitan ay ang Bombay. 5'6". May tubo pa. Di ba? Sabi ko, Manang, kung lalapit po kayo kay Jesus, hindi nyo kailangan patubuan. Kayo pa ang bibigyan niya ng maraming blessings. That's our Lord. If you don't know where to go, kung meron kang problema, there's a really big problem in you. Especially if you're a Christian. We Christians, simple ang gagawin natin. Pag may problema, alam niyo yung natutunan ko po sa Bible, yung si Jesus, nung sinubok ngayong mga apostoles niya, di ba? Disciples niya. Nandun sila sa bundok. Nangangaral ang mahal na Panginoong Hesukristo. And then nakita ng Panginoong Jesus na sobrang dami ng tao, no? Sinubok niya yung mga disciples niya. Sabi niya, Come here, sabi niya. Get some food for all these people. Panginoon, kanya, ba't mo kami uutusan na kumuha ng pagkain para sa mga tao yan? Napakarami pong tao yan. O yan, ganun po ang tao. Pero ang sabi po ng Bible, doon ko itutuloy niya yung basa, sinabi lang ito ng Panginoon para subukin sila. Pero alam niya na ang gagawin niya. Nakalagay po sa Bible yan. Jesus knows what to do. Anong ginawa ni Jesus? Tinanong niya, ano ngayon ang pwedeng gawin? O, di ba? Panginoon, meron po rito isang bata. May dala siyang 2 isda at 5 tinapay. Give it to me, ani Jesus. Bring it to me. Then, the rest was history. Lahat ng mga taong nandoon, ang sabi po ng Bible, makinig po mabuti. Many Bible scholars believe, no? Sabi kasi ng iba, nagpakain siya 5,000 tao, kalahatan na. Nope. May specification po kasi sa Bible eh. Ang sabi po sa Bible, at nakakain lahat ng 5,000 na kalalakihan. Hindi pa kasama doon ang mga bata, hindi pa kasama doon ang mga babae. So, most approximately, they believe ang napakain ni Jesus doon nasa 13,000 people overall. At may mga sumobra pa. Sobra pa, ano? Ganyan ang Panginoong Jesus. Sobra pa. Pero alam niya, bago niya pakainin ng mga tao, ang sabi ni Jesus, make them sit. Paupuin niyo silang lahat. Well, isa pong gesture yan ng isang Kristiyano. Pag may problema ka, umupo ka muna. Talk to the one who knows everything. That's Jesus. That's Jesus. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat si Jesus, ginawa niya ang lahat upang makasama kanya sa langit. Palagay mo yung mga small things na ganyan, hindi niya i-provide sa'yo. That's unbecoming, di ba?
Pero ang Panginoong Jesus, He loves to provide everything sa atin. Meron po akong Bible dito na ang Biblia, no, na ito po ay lumang version ng Bible. Buksan natin ang mga Bible natin sa mga taga-Colossus, chapter 2, verse 14. Oh, I only have one verse here, no? Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Alam niyo po ba nang isilang tayo, we were born sinners. The Bible is very clear. No one is righteous. No, not even one. Not even one people ay nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Nope, not even one. Pero, merong isang napakabuti na nag-alay ng kanyang buhay. Ang Diyos mismo, ang makapangyarihan Diyos mismo, naging tao na buhay ng 33 years sa mundo. Inialay ang buhay niya upang makasama kanya sa langit. That's Jesus. That's our very, very dear, sweet Jesus. He loves us and He wants to give everything for us. Kalain nyo, lahat ng mga charges laban sa atin, kinuha niyang lahat para makancel yon. Kinancel niya na lahat yon para tayo ay mapawalang sala. Nagkaroon po ng great exchange o yung divine exchange. Yung mga kasalanan natin pumunta sa kanyang katawan nung nakapako siya sa krus. At yung kanyang kabanalan o yung kanyang righteousness o katwiran, siyang ibinihis sa atin. Kaya magkakaroon lang po ng effectivity yan kung mananampalataya ka dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. That easy. Yun lang ang gagawin, wala kaming gagawin. Bakit nga ba ang tao gusto laging may gagawin sila? Parang yung kagabi, hindi na po ako magbabanggit. Sabi niya, kakantahan daw niya ang Panginoon, nag-live siya sa FB. Para naniniwala sila, pogi points yon. Ay, ewan ko lang. Hindi ko po alam. Isa lang po ang alam ko. Kahit gaano ka makasalanan, kahit gaano ka karumi noon, di ba? Nung lumapit tayo kay Jesus, hindi tayo tinaboy. Sabi nga niya, hindi ko itataboy ang sinumang lalapit sa akin. That's the great love from the Savior. Our Savior is very, very loving. Just have to realize that daily. May kinakain ka ba sa lamesa mo? Yung iba kasi nagkakaroon tayo ng comparison. Mas magandang buhay nila, may mga kotse. Nope, huwag mong gawing sukatan yan. Ang alamin mo, sino ka ba kay Kristo? Ikaw ay anak na minamahal. Sabi ng John 1:12, you are the child of God. 1 John chapter 3 verse 1, ang sabi doon, you are the beloved of the Father. Di ba? Ano pa? At ang sabi naman ng aklat ng Colossus, tayo ay pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Ano pang hahanapin mo? Nagko-compare ka ng iyong sarili, ikaw na Kristiyano, doon sa mga hindi Kristiyano? Anong insulto yan kay Jesus? That's an insult kay Jesus. Oo, may mga kahinaan tayo, may mga problema pa rin tayo. Pero it's time to shift our eyes from our own selves to the one who really loved us and cared for us. Who really wants to embrace us. That's Jesus. That's our loving, dear, loving Jesus sa mga buhay po natin, mga mananampalataya. We have Jesus. Jesus, what a wonderful name. Every time I hear the name Jesus, I know I'm secure. Secured forever. Yung salvation natin hindi na mawawala. Forever saved, forever loved by the Savior who gave Himself for us to be with Him forever and ever.
for all eternity. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Naway ang mga mensaheng ito ay wala pong maging anumang idulot na, na kapangitan, no? Bagkus ito po ay magdulot ng napakaganda po sa inyo. Okay? Paano ko po sinabi, bakit pwedeng magdulot ng kapangitan? Sapagkat may mga nagko-comment po ng pangit. Okay? Ayaw tanggapin ang gospel of grace. Gusto nila yung gospel of their own doing. Pag ganyan po ang itinipe, may halong kapangitan po. Huwag nating haluan ng kapangitan. The beauty of Jesus must be, anong tawag dito? Must be magnified among all things. His love, His grace alone will be the center of our lives. Magandang umaga sa inyong lahat.